Balitang pambansa. Nanindigan ng mga jeepney driver at operator ng rutang Pasig-Tipas na hindi sila magko-consolidate o sasali sa kooperatiba. Yan nga ay kahit mismo ang Pangulong Marcos Jr. nang nagsabing hindi na palalawigin pa ang April 30 na deadline para sa PUV consolidation. Hindi raw sila papayag na kunin ang kanilang prangkisa para lang maging shareholder sa isang kooperatiba. Naniniwala silang hindi planchado at tila hindi pinag-aralang mabuti ang PUV Modernization Program bago ito ipinatupad. Nauna na rin sinabi ng ilang transport group na papalag sila kapag itinuring na kolorum ang mga jeepney na hindi makakapag-consolidate. Nanawagan naman ng isang commuter group na isali sa mga diskusyon ang higit na apektado sa mga problema sa transportasyon. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni Alt Mobility PH Director Ira Cruz na panahon na nga para magtayo ang pamahalaan ng Commuter Affairs Office. Makatutulong daw ito para maipaabot ng mga commuter ang kanilang hinaing. Dapat din daw paigtingin ang diskusyon sa PUV modernization kung saan hindi lang mga tsoper, pati mga commuter ay apektado rin. Dapat ayusin kasi salasalabid patong-patong contradicting yung policies ng iba't ibang national government agencies. Sino ba dapat ang in charge at sino yung accountable? Sana mag-organize sila, at matagal na namin itong sinasabi, ng totoong round table sana na para pag-usapan, represent ng multi-sectoral nito, mga civil society organizations, mga miyembro ng industriya, ordinary commuters, para maunawaan mismo talaga ng gobyerno kung ano yung pangangailangan. Yan ang tinig ni Ira Cruz, direktor ng Alt Mobility PH. Pareho namang nanindigan ng mga dating presidential spokesperson na sina Attorney Harry Roque at Attorney Salvador Panelo sa salungat nilang pahayag tungkol sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan nga ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Panelo, 4 na silang dating miyembro ng gabinete na nagsabing walang nangyaring kasunduan dahil nga labag ito sa interes ng bansa. Ang git naman ni Roque, walang nawala sa ating teritoryo kahit pa may ganitong kasunduan ang dating Pangulong Duterte at si President Xi. Tugon nila yan sa pahayag ni PBBM na horrified daw siya sa bali-balitang gentleman's agreement. Nakatakdang magpulong ang Pangulong Marcos sa Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, kaugnay nito. Nakatakda namang gumamit ng bagong transmission system ang COMELEC para pa rin yan sa susunod na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sisimula ng gamitin sa halalan sa 2025 ang sistema kung saan mayroong send-to-all na feature. Ang ibig sabihin, sabay-sabay na maipapadala sa media, election watchdogs, mga partido at mga lokal na board of canvassers ang resulta ng eleksyon. Mas mapapaigting daw ang pag-counter-check ng mga boto sa pamamagitan nito. Agad na rin daw makakapagbilang ang mga watchdog gamit ang QR codes mula sa election receipts. Umaasa naman ng COMELEC na mas magiging transparent ang bagong sistema kumpara sa ginagamit na dating transparency server. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.